Okay mga patingting, may gagawin po tayo ngayon. Ang tatak po nito ay Pioneer, no? Heavy Duty Ventilator. Malakas sigurado ito. Ang nagpagawaan po nito ay si Architect Relly Castillo, na taga Marikina po, na kaibigan po namin. Tayo naman po mga patingting ay nasa Angeles City. Ngayon may dala siya ng mga electric drill, circular, chipping gun, electric fan, no? Marami po siyang dinala dito para pagawa po yung mga sira niya paggamit. Ngayon, subukan muna natin gawin ang kanyang heavy duty ventilator. Plug in muna natin siya. Ngayon mga palinting, ang kanyang switch ay nandito sa kanyang malapit sa kanyang handle. Meron po itong toggle switch. On-off natin siya. On, off, wala talaga, no? Walang function po ang kanyang ventilator. Ngayon, check po natin kung ano pa talagang problema nito. Ngayon, tingnan muna natin dito sa kanyang AC cord. Baka sakali, dito nga, no? Kasi marami siyang cable tie. Tanggalin muna natin mga cable tie. At check natin ang kanyang AC cord kung buo ba to o hindi. Tanggalin muna natin ang mga screw niya dito, mga patingting. Naka-screw ang kanyang AC cord. Yun nga lang, hindi siya pwede kasi kailangan siguro muna natin tanggalin itong kanyang handle. Tanggalin muna natin ang kanyang handle. Ayaw matanggal. Subukan natin sa kabila. Tanggalin din natin dito. May screw siya rito eh. Meron siya lock sa taas. Tanggalin muna natin yung lock sa taas niya. May takip siya. Ayan o, may takip. Ayun, tanggalin natin yung screw. Ayaw pa din, no? Nut and bolt kasi po ang screw nito, no? Kaya dumudulas siya. Kailangan muna natin tanggalin itong kanyang screen. Pag natanggal natin itong screen mga butingting, meron na tayong hawakan sa ilalim niya para matanggal po natin ang kanyang nut and bolt na screw. Medyo mahirap itong tanggalin, no? Yung mga screw niya. Medyo nangalawang na. Kailangan ng technique dito, pukpukin, no? Yung screw. Tapos, yan, para magkaroon po na masyak po ng yung kalawang niya, no? Yung kalawang po ng screw matanggal para lumuwang siya para po mapaikot natin ng maayos. Lahat po yan mga tornilyong yan, no? Mga screw na yan talagang may kalawang, mga putinting, no? Matagal na ito kasi naka-stack, no? Siguro, no? Natagal na naka-stack to kaya puno ng kalawang. Ganyan po yung diskarte, no? Pukpukin lang. Ngayon matatanggalan natin, no? Yung kanyang handle. Ay, natanggal na natin. Ngayon, tanggalin natin ang kanyang AC cord. Putulin natin. Ngayon, mapatinting ito ng kanyang AC cord. Check natin sa ating robot tester kung buo ba ang kanyang AC cord. Test muna natin sa kanyang plug at sa isang line. Yung isang line muna tayo, no? One line, okay, buo siya, umilaw. Kabilang line. Wala, no? Kahit anong gawin ko, ay umilaw ng kabilang line. Talagang wala talaga siya, mga puting-ting. Pero sa unang line, ayan, no, buo siya. Kailangan po natin talagang palitan. Pero subukan muna natin, no? Putulin muna natin yung dulo. Baka sakali, yung dulo lang yan, yung mga natali ng cable tie, baka sakali, yan lang po ang putol. Tingnan natin, check natin kung buo. Balatan muna natin siyempre yung wire, no? Ayun, balatan natin. Tapos yung binalatan natin, pagsama na lang natin, no? Para pag magte-test po tayo, doon na lang tayo sa plug mag-test. Diyan po natin lalagay yung ating tester na si robot tester. Pag nilagay po natin dyan yung tester at umilaw, ibig sabihin, buo na po ang ating AC cord. Pero pag hindi po umilaw yan, ibig sabihin, talaga, putol na po talaga siya. Hindi siya umilaw.
o automatic, talagang putol talaga siya. Ngayon, subukan natin palitan, no? Papalitan na natin ng bagong AC cord ng kanyang ventilator, no? Kasi kung putulin po natin to, baka maubos at saka lumiit na. Mas maganda, palitan natin ng bago para at least matibay na siya. Kasi bago yung mga wire at saka hindi na malutong. Kasi ito malutong ng mga wire nitong AC cord na to kasi matanda na, no? Ngayon, palitan po natin ng bagong AC cord. As kunin po natin yung clip ng ating toggle switch. Kasi yung mga clip na yan, mabuting yan ang gagamitin natin doon sa bago nating AC cord. Lalagay natin sa unang line ng ating AC cord. Tapos yung pangalawang clip, lalagay na naman natin sa pangalawang line. Tapos tape na natin mga kabuting-ting. Ang ginagamit ko mga kabuting-ting ay masking tape. Subok ko na sing ginagamit itong masking tape mga kabuting-ting, no? Mga 10 years ko na siguro ginagamit to. Hindi po to nasusunog mga kabuting-ting, no? Pero hindi ko po inaano sa inyo na gamitin nyo rin po ang masking tape, no? Nasa inyo po kung anong gusto nyo gamitin. Kung gusto nyo electric tape, okay din po mga kabuting-ting, walang kaasa yan. Ayun, subukan na natin, no? Nalagay na natin yung clip sa ating toggle switch. Tapos, tingnan natin kung nag-on na. Ayun, umon na. Nag-on na po ang ating ventilator, no? Ayun, ang ating toggle switch, no? Ino-on off ko. Ayun, sana okay na siya. Okay, mabuting-ting. Subukan natin. Plug in natin itong ating ventilator. Sana okay na siya, no? Tingnan natin. Plug in muna natin siya. Tapos on natin. Ayaw umikot, no? Galaw-galaw, gumagalaw-galaw lang. Subukan natin tulungan. Ayun. Umandar siya, ibig sabihin, sana, no? Pakasakali ka, pastor. Nahirapan po kasi siyang umikot, no? Wala siyang starting, no? Ibig sabihin, mahina siguro ang kapastor nito. Ngayon, subukan natin palitan yung kapastor niya. Kailangan po natin palitan ang kanyang kapastor. Ngayon, kailangan po natin buksan ang kanyang screen, no? Dito sa likod. Kasi dito po nakalagay sa likod ang kanyang kapastor. Tanggalin muna natin ang kanyang screen. Kagaya po ng dati, no? Kailangan po natin pukpukin ang ating screw para lumambot yung screw at matanggal po natin yung nut and bolt niya. Diyan po nakalagay ang ating kapastor. Tanggalin muna natin ang kanyang takip. Ayun po ang kanyang kapastor, mga kaputing-ting. Tama nga tayo, mga kaputing-ting, sira nga ang kanyang kapastor. May lobo na, no? Nagkaroon na siya ng sis. May sis po ang kanyang kapastor. Ayan, may lumobo, no? Palitan po natin yan. Ang kanyang kapastor ay 8 microfarad. Tapos papalitan din po natin ng same na kapastor. Okay, putulin muna natin ang linya ng kapastor. Dalawa lang po yan. Mabuting tingnan. Pag magpapalit lang tayo ng kapastor, wala pong problema. Kahit magbaliktaran yan sa paglalagay, walang kaso. Ngayon, papalitan po natin ng bagong kapastor. Ayan po papalit natin. Okay, itong ating bagong kapastor. Ngayon, ulitin ko mga puting-ting, no? Yung pinutol po natin kaninang kapastor, tapos maglalagay po tayo ng bagong kapasitor. Kahit magkabaliktaran yan sa paglalagay, wala pong kaso yan. Wala pong negative at positive ang AC na kapasitor. Ang mga kapasitor na mayroong negative at positive, mga DC po yan, no, mga puting-ting, no? Dahil ang ginagawa po natin AC, wala pong negative at positive. Ngayon gagamit po tayo uli ng masking tape. Yan po kasing ginagamit ko, no, mga puting-ting, no? Hindi po talaga nasusunog yan. Subok ko na po talagang ginagamit siya, matagal na panahon na. Pero hindi ko po nire-recommenda sa inyo na gumamit din po kayo ng masking tape. Kasi kung anong gusto ninyo, kung gusto nyo electric tape, kung saan po kayo masaya, gamitin po ninyo mga puting-ting. Pero ako, mas matiwala ako dito sa masking tape. Kahit masunog na to, no? Itong ginagawa po natin to, darating araw, masusunog itong ginawa po natin ventilator, yung motor niya, no? Kasi siyempre, darating araw, masisira din po yan.
Pero ito pong masking tape na to na nilagay ko po sa kanyang wire, hindi po ito masusunog kahit kailan. Ang masking tape ginagamit po 'yan sa mga tuyong lugar, yung mga hindi na siya nagagalaw, no? Magandang gamitin 'yan, ang masking tape. Ayun, tapos na tayo. Ilalagay na natin ang ating kapastor. Ayusin lang natin. Tapos takpan na natin mga puting-ting. Okay. Lapat na siya. I-screw na natin siya. Okay, puting-ting. Natornilyo na natin siya. Na-screw na natin. Tester muna natin sa ating robot tester. Kailangan makita natin yung kanyang off. Naka-on siya. Off muna natin. Yan. Bago po natin siya i-plug in. Okay, plug in na natin. Tapos switch natin siya. Ayan na. Umandar na po ang ventilator. Hindi po lahat ng problemang ganito, kapastor po ang magiging solusyon, no? Yung mga electric fan, washing machine, ganun din po, no? Pag nagpalit kayo ng kapastor, umandar, swerte. Pag hindi umandar, talagang ganun, no? Ibig sabihin, kaya hindi siya umandar, putol na po yung motor po ng kanyang unit. Putol na po yung winding ng starting. Kaya, ang nangyari, pag tinutulungan siyang umikot, iikot po siya kasi kayo na po mismo ang nagbigay ng starting sa motor, kaya umikot po siya. Ngayon mga puting-ting, papakita ko naman po sa inyo yung lahat ng pinagawa po ni Architect Relly Castillo. Nagpagawa po siya ng 2 chipping gun, isang sander, isang electric drill, isang circular. Yan po ang pinagawa niya at saka itong kanyang electric fan. Okay, plug in muna natin mga kaputinting. Ang sira po ng kanyang electric fan ay ang kanyang capacitor at ang kanyang gearbox, no, para sa swing. Salamat po, Sir Architect Relly Castillo at ang kanyang puting may bahay na si Ma'am Irene Castillo. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa tiwala. Okay mga puting-ting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.